Okay guys, finally, andito na kami sa Baguio! We welcome ourselves in Baguio City. And alam ko marami sa inyo ang curious. At ayokong i-delay ito kasi baka wala na naman akong time at hindi ko masabi sa inyo. So, welcome once again sa aking YouTube channel. And for this episode, I'm going to give you guys a house tour dito sa Baguio. Hindi po namin bahay, nirentahan lang for a short time. Basi matumbahan siya langga. So, labas tayo. Punta tayo sa labas, mag-start tayo ng ating house tour from the outside para naman mas maintindihan ninyo. Medyo mabagal yung aking cameraman, no? Ayan. So, andito tayo sa labas. Okay. So, etong accommodation, guys, na napili namin, direct to the point na tayo, ha? Kasi alam ko baka mabagot kayo dyan. Nakarating kami sa aming accommodation. It's already, I believe, 5 p.m. dito sa Baguio at ang ganda ng temperature, ang lamig. And I am outside dito sa aming rentahan na accommodation. Basically, it's a whole house and nabook ko po ito sa Airbnb. Okay? So, it's, I believe, nasa 9,000 pesos approximately per night, buong bahay. So, may nagsabi sa akin na medyo nasa high price siya. Matagal kong kinonsider etong location na to, etong property na to. Bakit ko siya pinili? Kasi nasa walking distance lang siya sa Burnham Park. And it's very important for me na merong mga family-friendly spaces kasi nandyan yung mga anak ko. Kaya pinili ko to. So, napakaganda ng location niya, guys. Mga siguro 2 to 3 minutes walk, nasa center na kami ng Burnham Park talaga. So, the location, amazing. Pero sa loob, tingnan natin. So, this is how it looks like outside. May malawak po siya na parking space. Ayan. So, pwede dito yung mga bata magtakbuhan, pwede po silang maglaro, pwede po sila ditong magtambay-tambay. May parking area siya. Then, yung bahay po ay 2 floors. So, 2 palapag siya. Perfect for family, perfect for big groups. At dahil 13 person kami, kasama yung mga bata, we needed rooms talaga. So, tingnan natin kung sufficient ba talaga itong bahay na to. So, we are staying here for 4 nights, I believe. 14, 15, 16, 17, 18. Yes, 4 nights. And I believe yung total is nasa 36,000 pesos, the whole stay. What's the good thing about Airbnb? Para na talaga siyang bahay. Pwede na kayong magluto, pwede na kayong, may mga spaces na para maglaba. So, tara, pasok tayo. Ayan. Okay. So, unang-una, pagpasok namin, guys, ito agad yung bumulaga. Bumulaga or bumalaga? Bumulaga. Okay. Ito yung bumulaga sa amin, yung kanilang sitting area or living room. Take note, good wifi, up and down. Merong smart TV for Netflix, YouTube, para sa mga mahilig mag-TV during holiday. Napakaganda ng kanilang space. Very good for family. Dining area, 8 tao yung pwedeng kumain ng sabay-sabay. Very good. So, yung iba, maghanap na lang sila ng space nila. Pero this is a very good space, you guys. Provided din nila yung toilet paper. Meron din silang provide na gamit pang luto. Lahat na halos, kompleto na siya. Then, dito na side is ang kusina. So, as you can see, busy na ang all for dinner. Parang maaga kaming kakain ngayon kasi baka mamaya maglakad kami sa night market ng Baguio City. Pero bago ang lahat, merong isang room dito na maliit. I can sleep 1 person lang para sa single. So, yung single matutulog dito. Okay. Dito naman ay, ayan. Uy, in fairness, malinis ang toilet. Oh. May toilet dito, tsaka shower room. Importante kasi, guys, na enough yung toilet, no? Kasi kapag may mga lakad, at least, hindi nag-aagawan or hindi kailangang madaliin yung someone na kailangan ng time pag nasa loob ng toilet. Labas tayo dito. So, talagang minention sa amin ng owner ng property na we are not allowed to smoke anywhere around the property but here. So, dito tayo, guys. Marami naman siyang spaces eh. Pwede dito magtambay, mag-inuman, maglaro, mag-board games. Ang lamig. Ang lamig, ha? Malamig. Sobrang lamig. Ayan. So, dito tayo. Sa kusina.
So, etong kusina naman nila guys, tingnan natin, merong fridge. So, pag gusto ninyo na maglagay ng karne, isda, meron kayong gulay, prutas, provided yung fridge. Then, rice cooker, meron tayong gas stove, plato, kutsara, utensils, all provided. Meron ding water dispenser. At saka, excuse me auntie, meron tayong oven at microwave. Okay, kahit na hindi naman tayo gumagamit masyado ng microwave, pero it's a good touch. So, eto yung kanilang, guys, first floor. Uy, in fairness yung mga bahay dito sa Baguio, walang aircon. Kasi, ang lamig naman talaga. Bakit pa kakailanganin ng aircon? Nag-provide naman sila ng electric fan, pero I believe hindi na siya kailangan. Not unless talagang gusto mo malamig na malamig. Where are you going? You're eating banana. Oh, slowly. So, punta tayo sa second floor. Tara. Uy, in fairness yung bahay ay napaka-solid. Talagang solid wood. Kasi madami kami, talagang pinili ko tong bahay na to. So, dito tayo. So, sa second floor, meron pong toilet, na shared toilet. Common toilet. Napakalaki niya. May sariling shower. And dahil malamig, at least merong heater. Meron siyang heater, guys. Okay, you go. Then, bedroom number 1 sa second floor. 4 na tao, pwedeng-pwede. Ayan, double decker, 2 sets. Very good. Merong built-in cabinet. Merong salamin para sa hilig magpaganda. Ayan. Tingnan natin yung view dito sa labas, guys. Wow! Ang ganda ng view dito. So, matutulog dito na kwarto ay ang aking mama at ang aking auntie. Punta tayo sa bedroom number 2. Ang galing, no? Akala mo lang siya, pero talaga? Hardwood. Then, provided din nila yung beddings. Kaya huwag kayong mag-alala. Doon, napansin ko, walang towel. Pero most sa mga accommodations dito sa Baguio, talagang minimension nila sa Airbnb na hindi sila nagpo-provide ng towel. I think, for hygiene purposes. So, nagdala kami ng towel namin. Dito tayo sa bedroom number 2. Sa bedroom number 2, 2 beds din. Huwag na lang, kaya natutulog si Madam Ten Gives at si Boss Jerry. Pero, exactly the same as the other room, room number 1, though dito, hindi siya double deck. Then, we have the last bedroom sa second floor. Dito tayo. Dito tayo, guys, na side. Ayan. Dito tayo na side. Ito yung pinakamalaking room. Ito yung pinakamalaking room dito sa second floor. It can sleep, I believe, 6 to 8 people. Ayan, pwede pa nga pwede pang lagyan ng extra bed. Kasi marami pa siyang spaces. So, dito kami matutulog ng mga bata para, cozy. Meron din silang TV na provide with Netflix and YouTube. What's wrong? Did you hide it? The what? Check there in the behind the curtain. Check. And then, tingnan natin dito yung view natin naman. Oh no, guys. Haunted house po yung view namin. Tingnan natin dito sa kabila. Hindi, pareho lang pala. Ayun ang view natin, guys. No trespassing. Mag-trespassing kaya tayo dyan. Laka. May inuwi si nanay sa parang haunted house. Silipin muna natin yung bintana. Ayan. Baka mamaya may sumilip dyan, guys. No trespassing daw. Oh, babe. Dito sa kabilang bintana. Dito. Dito. Ay. Takot ka, no? Kinabahan ka dun, no? Okay, dito tayo. Then, dito sa ikatlong bedroom na pinakamalaki, guys, meron silang nilagay na, meron siyang connected na room. It's a walk-in? Walk-in talaga. Walk-in closet. So, pag walk-in closet, syempre pwede kang mag-walk inside.
Yung amoy ng kahoy, tsaka ng cabinet, parang bahay ng lola ko nung sinaunang panahon. Nakakatakot yung amoy, guys. Mabango naman siya, pero alam niyo yung parang amoy bahay na parang tinayo nung 1970s. Ganun yung amoy niya. Pero malinis ha. Ayan. Hindi po yun bashing. Ano yun? Parang nostalgic feeling. Then, nag-provide sila din ng hair blower. Uy, may kapitbahay kami dito. Kasi feeling ko yung mga furnitures dito, guys, ano siya, yung matagal na. Kasi nga, gawa siya sa magandang klase ng kahoy. So, most probably, talagang nagtagal siya. And the house itself is made of those kind of wood. Both sa ground floor tsaka sa second floor. So, ganitong klase ng kahoy, talagang hindi siya basta-basta nasisira at pinapalitan. That must explain the smell ng kahoy. Very homey smell. Oh, eto na. May toilet. Uy, parang ano ng toilet niya. Ang galing. Ang laki ng toilet dito. Meron siyang sariling cubicle for the shower area. At lahat ng shower dito pala ay merong heater. Kasi ang pangit naman maligo pag ang lamig, no? Parang ayaw mong maligo. 4 na araw tayo dito. Kailangan natin maligo, guys. Then, cubicle for the shower. Merong space for the toilet. Okay. Magaling. Ganda. Oh, meron pa silang extra space dito, oh. Siguro ito yung tinatawag nilang vanity side. Pero wala siyang salamin. Pero dito na side, pwedeng maglagay ng mga personal effects. Personal belonging. Ayan. So, basically, this is how it looks like on the second floor. We have bedroom number 1, can sleep 4 people. We have bedroom number 2, can sleep 2 to 3 people. And we have bedroom number 3 that can sleep 5 to 8 people. Ganun kadami. Pero kami, since 10 lang kami, we have that enough space para bedroom. May sariling toilet. So, good. Hindi kami mag-aagawan. Finally, guys, natapos din yung ating house tour. Once again, eto po ay good for 4 nights na stay namin dito. Una-una, yung hinanap ko kapag nung nag-book ako dito sa Baguio is I was looking for a house na meron sanang swimming pool. Kasi nga, yung mga bata, yun yung gusto nilang activity. Pero I found out, I actually noticed na hindi sila mahilig dito mag-swimming pool. Kasi yung mga Airbnb property, wala talagang mga swimming pool. Nakita, number 2 ko na lang na finocus ay yung location mismo ng accommodation. So, eto yung pinakamalapit. Pero katulad nga ng sinabi ko, hindi ito yung pinakamura. But comfortable, clean, the review sa Airbnb is very good. Maganda yung review nitong place na to. So that is very important kung ano yung sinabi ng mga past guests. Ayun. So yun lang, guys. I hope you enjoyed. Tanungin natin si Madam Ten Gives kung ano yung masasabi niya sa property. Kasi aalis yata siya nag-prepare. Magkano ang rate? 9,000 per night. Tapos 5 days. 4 nights, 36,000. Ang location niya, harap lang ng Burnham Park. In the center of the city. Hindi ganun daw talaga ang price, sabi ni RJ. Kapag maganda yung location. Pero yung house, kamusta yung house? Ang ganda ng house. Tapos walang aircon, di ba? Kaya sobrang lamig. No need na aircon. At saka sobrang linis. Saka may water heater, tanan shower. Hindi amoy horror yung bahay. Pero yung sa kapitbahay. Pero yung harap namin may horror. Uy, gizoom in namin yung bintana. May nakita kayo, guys. Parang may sumilip. Ayan, so excited na ako. Iwan ko muna sila dito, guys, kasi magluto pa sila. Doon ako sa labas magkain. Saan kayo magpunta? Mag-walking kami sa park kasi kailangan ko ng 10,000 steps per day. Mag-date sila, guys. Sana all. Kahit maputi na ang buhok niya. Kahit wala ng blondie-blondie. Isama mo si Auntie? Auntie Feb? Sama ka, Ante? Mag-walking? Mag-walking sila sa park sa harap. 10,000 ni Amon, tayo mo? Sa Burnham Park. Sa Burnham Park. Okay, guys. So, magtutulong na tayo sa kitchen ngayon. Tutulong sa kitchen. Tutulong na tayo sa kitchen para may silbi naman tayo. Of course, let me know what you think of this accommodation. Sa lahat ng mga taga Baguio City, maraming salamat po sa pag-welcome ninyo, sa lahat ng mga nakakita sa amin sa palengke kanina, at talagang nag-approach at pag-hello. Maraming salamat, you guys. I love you so much. At talagang natuwa sila, guys, na narinig nila yung boses ko. Ang ingay ko daw sa palengke ng Baguio. Sorry po. Anyway, maraming salamat. Abangan ninyo ang 4 nights, 5 days namin dito sa Baguio at saka sa napagod yung camera. Napagod yung cameraman. Nilipat yung
Nilipat ang camera sa kabilang kamay. Anyway, we'll see you guys sa 5 araw namin dito sa Baguio. We will have a Baguio City tour. We will have a Burnham experience. We will have night market experience. We will have Atok tour. And of course, we will see more of what Baguio has to offer. Once again, maraming salamat at sana makatulong po itong mga sumusunod natin na episodes about Baguio sa mga future plans ninyo. Don't forget to like, subscribe, at pakisampal naman ang bell button dyan guys para naman dumami yung ating subscribers and we can do more videos. Ayun, yun lang guys. Maraming salamat. I'll see you on the next episode. Much love, Princess Higa. Yung nanay ko guys, busy na sa kusina. Yan natin yung mga napamili natin kanina sa palengke. Ayan, baka, karning baka. Then, seedless grapes. Tikman natin to. May nakita kami nagbenta guys, pero huli na ang lahat. Pero bumili pa rin kami. 150 lang yung kilo. Magkano sa kabilang tindahan, ma? 280. 280 sa kabilang tindahan. Ito 150 ang per kilo niya. Matamis. Uy, ano to, ma? Bakit pula? Guys, tingnan nyo. Ang itlog maalat nila. Red wine. Ang pula. Sa amin kasi sa Jensen pink. Pero magkatulad lang lasa. Magkatulad lang ang amoy. Bumili pala sila ng itlog maalat. And then, bumili din kami ng tuyo kanina. Tsaka, etong smoked fish. Smoked fish ng Baguio, titikman natin yan. Ano pa ba yung binili namin ni mama kanina? Ayan, bumili si mama ng baka. Yan yata ang ilulutuin ng aking nanay. Bakit ka nag-crave ng balbakwa, ma? Malambot ba talaga? Sige nga. Ganutuhin mo ng kuko mo kung malambot. Hindi pa eh. Ay, hindi pa pala. At least na siya. Okay. So, magluluto si mama ng balbakwa kasi parang naglaway siya ng balbakwa, guys. Nag-crave. Ngayon, tamang-tama kasi dito sa Airbnb, kompleto yung mga gamit na gagamitin sa lahat ng klase ng pagluluto. Merong frying pan. Eto. Merong frying pan, merong malaking wok, merong pang boil, merong lahat ng kailangan. Kompleto talaga siya. Oh, nagluto na sila ng kanin. Aba, ang bilis. Ang bilis ng aking nanay. Tapos, ang prutas niya kanina, saging. Ito, mangga at saging. Itong saging, isang ganito, ay almost 300 pesos. Ayan. And etong mangga naman, umabot ng magkano ma? 300 pesos. Almost 400 pesos. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. 6 na piraso. Ha? Oo, grapes lang ang mura. O, diba? May grapes na mura. Meron din mahal. Sabi na, ang tatawa ko sa auntie ko, sabi niya, ang lamig. Ang lamig. Ang lamig nga dito sa Baguio pa ulit-ulit. Ayan si Miss Giselle, nagpapahinga na sila. Oh. Mga bakasyonista yan. Oh, yan yun. Nakataas pa ang paa. Sana. Oh. Ganyan talaga pag walang pera. Ah! Magaan yung paa pag walang pera. Tanangin mo si auntie magkano baon niya? Magkano baon mo, te? Wala gani. Ah, bakit? Tanungin mo ako. Ikaw, magkano baon mo? 50 pesos. Oh my gosh. Dagdagan natin ng 0. Sabi ng asawa ko saan naabot ang 50 pesos mo. Ano, bakit kit malamig? Kailangan ni Kuya mo sa tricycle. 150. Oh, wala asin pala. Oh, kay 200 na lang unang kwarta. Million ako ganina, yung binayad ko sa tricycle kanina, 150. May natira pa 50 pesos. Yun yung baon ko. Wawang bata. Okay lang yan. Oh, hindi ka naman magugutuman sa Baguio. Ang importante. Wala tayong pangbili pa sa lubong. Pasalubong mo na lang merong tag 35 pesos na strawberry, isang pack. Hindi yung tag 10 kanina sa palengke. Na key holder or... Oh, ang galing ng auntie ko. Nagplano na ng giveaways niya. Sabi ko mahal gid ang strawberry jam. 100 naman dahil ito. Mura lang auntie no. Kaya dito pag bumili ka sa mall, di ba mahal? Ang strawberry jam, mahal sa mall. Oo, nakuha na nasa table. Gusto pa na ni Chico pabrihan sa akon ngayon na dito sa palengke. Kaya bago kay Giselle itago dyan ko.
So, overall, akala ko kami ay makakarating dito ng medyo maaga. Eh, yun nga, at kami ay namalengke pa, which is very good. Kasi sabi ko, kapag pupunta kami sa accommodation, tas lalabas para mamalengke, baka mahirapan kami. So, nakiusap na lang ako kay RJ, yung aming tour guide at driver for our Baguio stay, na samahan kami sa palengke para isahang balik na lang dito sa accommodation. And, ayun nga, nakapagpamalengke naman kami ng maayos. Ang ganda naman ng travel namin, ang smooth. At saka, eto nga pala nire-recommend ko, no, kasi talagang mas sigurado kayo na hindi kayo maloloko. So, kapag sa accommodation, I do recommend Airbnb. Napakaganda po mag-book sa Airbnb, guys. Hindi po ako affiliated sa Airbnb. Wala po akong commission whatsoever. Pero para maiwasan lang yung mga scam. Kasi nga, meron ako mga nakikita nagpo-post na nai-scam sila ng mga tao na nagpapanggap na meron silang mga transport service dito sa Baguio, meron silang transient house dito sa Baguio. So, para maiwasan kayo na ma-scam, talagang dapat ay doon kayo sa mga legit na website, katulad ng Airbnb. Or another, pwede nyo gawin is pwede nyo i-video call mismo yung inyong katransak. Para makita nyo yung mukha, pwede nyo ma-screenshot, pwede nyo ma-record in case na manloloko yung nakausap ninyo. Also, for the transport, marami ring nag-o-offer sa Facebook. Pero I don't have any comment pa dyan kasi wala naman ako nakita nagreklamo or sa mga pages. Pero I do suggest na magtanong kayo sa mga tao na nakapunta ng Baguio kung meron ba silang mai-recommend. For me, eto talaga ay legit dahil siya po talaga ang sumundo sa amin at nag-ikot sa amin today at talagang experience naman siya sa driving. RJ Biahero ng Baguio City. So, ito po ang kanyang Facebook page. If you would like to help him sa kanyang trabaho na mag-tour at pupunta kayo ng Baguio, contact niyo po si RJ. Magandang mag-drive. Ayan. Komportable ako sa kanya kasi nasa front seat ako. Normally, napapansin ko kapag yung driver ay hindi maganda maghawak ng sasakyan. Pero si RJ kanina ay napaka-smooth ng pagmamaneho niya. Hindi naman siya maano sa brake at saka magandang kausap. Ayun. So, I highly recommend you guys. So, wag na kayong hindi na kayo mahirapan. At madali din po siyang kausap pagdating sa mga packages niya sa mga tour. So, very approachable as well. Ayun. So, anyway guys, yun lang. Nakalimutan kong sabihin kanina during our house tour. Pero, meron pa ba ako nakalimutan? We flew via Cebu Pacific. Promo sale po yung ticket namin. So, yung nakuha namin ay 2,000 kada tao. Balikan na yon. From Jensan to Clark and Clark to Jensan. It was an amazing price. Sa bahay, nasabi ko na sa inyo, nasa 36,000 pesos po yung 4 na gabi dito sa Airbnb house na to. Ano pa ba? Yung sa van naman, pwede nyo i-direct na lang kay RJ yan kasi pwede naman kayong makipag-negotiate din. Kasi ako, nag-try din ako mag-negotiate. So, it's not fair naman pag sinabi ko sa inyo yung price kasi baka mamaya nagbago yung gasolina, nagbago yung presyuhan ng mga renta ng sasakyan dito. Baka mamaya i-compare ninyo. Pero, maganda at madali pong kausap si RJ. Ayan. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa lahat. Sana ay marami kayong natutunan sa episode na to. Let me know what you think. And I cannot wait to read all of them. Maraming salamat! Hi! Finally, you guys! Andito na kami sa aming accommodation dito sa Baguio City. Mamaya, bibigyan ko kayo ng tour. Pero ngayon kami muna ay magpapahinga, magluluto, kakain, at kami maglalakad-lakad sa night market ng Baguio dahil magbubukas daw sila ng alas 9. So, pupuntahan natin yon later. Pero it was such an amazing journey, guys. Yung aming biyahe, very short, very comfortable. Napakalinis at bago yung aming nasakyan na Cebu Pacific flight. At masaya ako dahil nakaabot si Ate Buji on time. As in, guys, kinabahan ako doon ng bongga dahil talagang nauubusan kami ng oras. Pero alhamdulillah nakuha niya po yung kanyang ID at pagpasok nila ng airport, pinaantay ko na siya kay Parts para may kasabayan siyang pumasok dahil nga first time ni Ate Buji na pupunta ng airport at lilipad ng eroplano. So far so good. Nakita nyo naman yung kanyang reaksyon.
naiintindihan ko kasi I remember my first time na sumakay ako ng eroplano. Ako din sobrang kabado. At during those time, grabe yung turbulence. So parang takot na takot talaga ako. Hindi naman siya nagsuka, akala ko magsusuka siya, pero talagang sumakit yung kanyang tiyan, medyo nahilo siya sa pagpaakyat, kabado siya. Syempre iba yung pakiramdam kapag first time mo, wala kang idea ano yung feeling kapag lumipad yung ganung kalaking sasakyan sa himpapawid. Nakakatakot naman talaga. Pero it was such an amazing experience. Naka-move on na naman si Ate Buji sa kanyang takot at natapos naman yung flight na maganda yung kanyang pakiramdam. Hindi naman siya nagkaroon ng any nagkasakit or what. Si Auntie Christine ay medyo nahilo sa biyahe, lalo na sa Cannon Road ng Baguio. Other than that, binigyan namin siya ng medicine and I hope she will feel better maya-maya. Pero, ano pa ba? Ang ganda ng experience namin. The first day. Na-enjoy ako sa palengke ng Baguio pala. Shout out sa lahat ng mga taga Baguio. Ang linis po ng inyong palengke. Napakalinis, you guys, at napaka-organize. Yung part na pinuntahan namin, hindi ko na naikot yung buong palengke, pero so far, ang ganda ng palengke at yun nga, napaka-linis. Na-traffic kami ng konti lang. It's not very bad. And ano pa ba, ang daming sasakyan kasi siguro hindi masyadong malapad yung daanan. And eto guys, sobrang lamig po. Ngayon sobrang lamig. Ako'y magja-jacket na dahil ako'y medyo nanginginig na sa lamig. Pero yun lang muna guys, I'll see you on the next episode. Sa next episode, bibigyan ko kayo ng tour dito sa napili naming accommodation sa Baguio and lahat ng details para naman magkaalaman tayo. Ayun lang. So anyway, I'll see you on the next one you guys. Much love, Princess Iga.